Alamin natin ngayon ang pinakahuling detalye tungkol sa bagyo mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Mel, base nga dito sa ating pinakahuling satellite image mula sa Weather Central, makikita natin na patuloy na nagbabanta itong bagyong Dindo habang papalapit dito sa extreme northern Luzon. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 2 sa probinsya ng Cagayan, Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands, dyan sa Batanes Group of Islands, Apayao at itong Ilocos Norte. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng masungit na lagay ng panahon at magiging mapanganib po ang karagatan sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Samantala, nakataas naman ang babala ng bagyo bilang isa sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng mga pagulan at bugso ng hangin at patuloy po nating pinag-iingat yung ating mga kababayan sa posibleng pagkakaroon ng flash floods at landslides. Samantala, sa pinakahuling ulat mula sa Pag-asa, tinatayang nasa layo na lamang 140 kilometro ang sentro ng bagyong si Dindo sa hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro kada oras. Kumikilos pa rin ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometro bawat oras. Mel, hindi ito nalalayo sa track ng bagyo base sa nakalap na datos ng Weather Central. Makikita natin na ito ay tatawid ng mga isla ng Batanes, yung mga maliliit na isla ron kasama yung Babuyan at Calayan. At kung hindi ito magbabago ng kilos, bukas ito ay maaaring lumabas na ng Philippine Area of Responsibility at pagdating ng Sabado, maaaring tumama na ito dito sa may South China at yung lugar ng Hong Kong. Dahil sa bagyong si Dindo at sa paglakas ng habagat, Mel, ay asahan na magiging maulan hindi lamang dito sa may dulong bahagi ng Luzon na kung saan dumadaan yung bagyong si Dindo. Mapapansin nyo na habang si Dindo ay lumalayo, itong mga kulay pula rito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan, malalakas na pag-ulan po. Yaang ibig sabihin yan. Kaya patuloy pong uulan dito sa Luzon habang itong si Dindo ay lumalabas ng ating area of responsibility. At payo pa rin natin sa mga mangingisda, huwag muna po kayong pumalaot habang hindi pa tuluyang nakalalayo ang bagyong si Dindo dahil yung pong alon dito sa karagatan na ito ay posibleng umabot sa 3 metro ang taas, lalong-lalo na dyan sa Northern Luzon. At ayon pa rin sa Pag-asa, wala pong dapat ipangamba sa level ng tubig sa Magat Dam dyan sa Isabela. Kaninang bandang alas 4, nasa 183 metro ang water level sa Magat Dam. Malayo pa rin yan sa spilling level na 193 meters. Mel, bukod sa bagyong si Dindo na nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility, ay meron pa rin tayong namataang isang low pressure area. Itong nakikita nating kaulapan na yan, pero malayo pa po yan. Halos 2,000 kilometro pa ang layo niyan dito sa may Mindanao. Pero ang ating tinitingnan dito ay pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility sa linggo ng umaga, maaaring ito ay isa ng ganap na bagyo. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, magla-landfall o hindi na talaga magla-landfall yan, Dindo? Dire-diretso na ba yung papalabas? Pag sinabi kasi natin magla-landfall, Mel, kahit yung mga isla dyan sa Batanes na bahagi ng ating bansa, pwede na rin nating sabihin naglandfall yung bagyo. So hindi po siya tumama dito sa mismong Luzon, pero tatama siya doon sa mga maliliit na isla doon sa extreme northern Luzon. Aha. At pag tama noon, wala na, huhupa na o pwede pang magbalik bayan? Mang Tani? Sa ngayon, Mel, hindi natin nakikita yung posibleng pagbalik niya. Pero yan ay nakikita natin, tuloy-tuloy na yung lalayo dito sa ating bansa. Paglagpas niyan dito sa may extreme northern Luzon. Pero yun nga, inuulit natin na hindi lamang po yung bagyo ang magpapaulan pag ito'y lumabas na ng Philippine Area of Responsibility, lalong-lalo na itong hanging habagat na palalakasin nitong papalayong bagyong si Dindo. Pero Mang Tani, parang nakakabahala yung pagkaka-describe mo sa yung low pressure area, yung ikaw mo dyan sa Mindanao. Malakas din ba yun, Mang Tani?
Sa ngayon, Mel, ito ay isa lamang low pressure area. Pero ang mapapansin mo dito, napakalayo pa niyan dito sa atin. Isa na siyang low pressure area. Karagatan ang dadaanan niyan. At kapag ganyan ang condition, Mel, talagang napakataas ng tsansa na ito ay maging isang malakas na bagyo. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Si Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist.